Welcome, third week na ng M Studio Live. Welcome uli. Kasama ko si Anjo and Warren. Wednesday ngayon. Nandito si Anjo para maghatid sa inyo ng mga umaatikabong balita. Ayun, magandang gabi uli sa inyo lahat. Toronto, March 5th ngayon. It's, pang-ilang episode na ba natin to? Mga pang-limang episode, pero, kumbaga live tayo ngayon. Sa labas, malamig pa rin. Welcome to M Studio Live. At ito na po ang mga ulo ng balita. OPP take control of investigation into Mayor Rob Ford. Pinaubaya na ng Toronto Police Chief na si Bill Blair sa OPP ang investigation kay Rob Ford. Ang Project Brazen 2, kung tawagin, ay isang ongoing Toronto investigation na tinatarget si Mayor Rob Ford and drug dealer Alessandro Lisi. Yun lang, Maren. Okay, ang next news natin is snow squall possible along western rim of Lake Ontario. Isang special weather statement ang na-issue sa Oakville, Burlington, Hamilton, and Niagara region. Ayon sa Environment Canada, that cold air of the open waters of Lake Ontario may generate lake effect flurries and local snow squalls sa naturang region ng Lake Ontario. Alam mo naman pag snow squall, Warren, wala kayong makita. Kaya delikado yun. At next news natin, trustees raise concern of nudity at Pride Parade. No. Concerned ang public school board trustees and magkakaroon ng debate na i-raise ang concern about children being exposed to public nudity during the Toronto's Pride Parade. The motion encourages the city to enforce a public nudity ban sa parada at gawing para sa bata hanggang sa matatanda. Ayun. At yun po ang mga balita ngayon. Bakit kasi dadalhin ng mga bata doon? Siyempre masaya eh. Kumbaga yun yung vibrant ng city eh. Kumbaga talaga mararamdaman mo yung kasiyahan ng Toronto during Pride Parade. Nakapunta ka na ba? Hindi. Si Philbert yata sumali one time. May sariling float. May sariling float. Hindi naman kasi private event yun. Nakita mo, ginagawa nila sa buong stretch ng Yonge, di ba? Yeah. Ang dami-dami ng mga high-rise na mga, may expose talaga yung mga bata. So, maintindihan ko minsan, alam mo yung mga lalakad-lakad, yung mga lawit kumakalembang, yung mga, alam mo yun, Grabe. Hindi, ganyan talaga. Hindi, tsaka ano ba yung parang way na, kumbaga, yun eh, hindi mo maaalis sa mga tao na gusto nilang i-express ang sarili nila sa araw na yun. Okay Hindi naman kailang magubad eh. Like, may picture tayo. Mas masaya siyempre yung nakaubad. Si Philbert Si Philbert nasisiyahan. Ang issue dito is yung exposure ng mga bata. So, maging, I don't know. Hindi, I mean... Hindi ko nga... Hindi, sinasabi mo, para bang... Kailangan ba ang ano doon is bakit nagahubad sila or hindi appropriate sa mga bata. So, kailangan hindi, basta bahala na sila doon. So, yun po ang headline news natin. At marami pa po tayong pag-uusapan mamaya sa section namin na Barber's Cut. Yun po yung segment namin mamaya. Kung saan tatalakayin natin ang mga issues together. At your opinion doesn't matter. So, before nun, magba-break muna kami. At ito na po, mga words from the sponsors. Yes.
iba-iba kasing klase ng model eh. May model na may experience, meron yung model na baguhan lang, right? Like, pag ganun ang cases nang nangyayari, tinatry muna namin maging komportable. Hahanapin namin yung spot na komportable siya. Like, kailangan kasi kakausapin mo eh. So una, iniintindi niya sarili niya eh. Yung image niya, yung projection niya eh. Usually pag ginagawa niya, nagiging pilit siya, di ba? Kaya ang ginagawa namin, binibiro namin, pinapatawa namin, or nag-uusap lang, nagkakwentuhan, like, saan ka galing, anong ginawa mo. Then suddenly, yung sasabihin namin, related na sa ginagawa namin, then umaate na siya ng gano'n. House music. House music. House music. House music. Music. House music. Ayun, welcome back. Ayun, ang sexy nun ah. Haba na, akala ko madami. Ayun, andito na ulit tayo. Okay, so yun po yung mga like segment na to bago natin simulan yung Barber's Cut. Announce muna natin kung ano yung mga upcoming events, lalong-lalo na dito sa local natin dito sa Toronto. March 7, meron pong Spring Fling sa Prestige. Kay Antonio Texon. Yan. Ayun. Actually, pwede nyo tawagan 647-867-0336. Binigay ko na yung phone number mo. Ayun, di ba? Maraming makaka-pick up. At meron din March 8, nandun kami, mag-host ako doon. That's My Tomboy sa Prestige. Brought to you by Sea Lounge Production. So punta po kayo doon, masaya yun kasi marami tayong mga kumbaga kakatawa na. Madaming pogi doon. Maraming pogi. Mas maraming pang pogi sa magaganda. Okay. Okay, so, yun po, in December tuloy. April 12, Eat Bulaga darating. Tawagin niyo po si Anjo, 416-887-7647. Kumpleto po sila. Nandun sila Raisa May, Tito Vic and Joey, Dabar Cads, pati Jose and Wally. Kaya excited ako, man. Excited kasi EB Babes. EB Babes. Okay. Isabel. Okay, so bago yun, gawan muna natin. Ito po ang intro. Yung next segment namin, ang Barber's Cut. Yun. Ayun. Okay, introhan natin, Philbert. Introhan mo ang topic natin. Ang topic natin ngayon ay immigration abroad. Immigration. Immigration abroad? Okay. So, kumbaga, umalis ka sa sarili mong bayan, tapos lumipat ka para magtrabaho or para tumira na? Or both? Ano mga experience nyo? Ikaw, Anjo, ilang years ka na dito? Well, dito na, like, dumating kami sa Canada 1996, right? Pero yung time na yon, ano ba yung naalala ko nung time na yon? Kasi ngayon, halimbawa, I think bawat generation iba-iba eh. Di ba? Siguro nung mas mahirap nung simula. Pero, kumbaga, mas mga nakapasok sila as professionals nun eh. Tapos tayo naman, nung mga 90s people, kumbaga, mas mahirap yung transition natin. Kasi yung qualification na pumunta dito dati was either, I think mas mataas. Dati ngayon parang mas open na sila ngayon, di ba? Sa immigration.
mas open sila sa sa mas professional. Yeah. Di ba nga mas Hindi. Mas dati, is like yung qualification, mas mahirap. Kailangan na talaga magaling ka. Right? Pero ngayon, is that, mas open sila. So, kahit sino na. Pero, pagdating dito, mahirap nang makahanap ng trabaho. Hindi kasi alala ko yun parang nung una naming dating, parang medyo madali lang. Yeah. Hindi ganun kahirap yun sa akin Kasi alam mo bakit? Parang at that time marami ng Filipino Lalong-lalo na sa atin. Sa Batters area kami, Batters. Yeah. Batters and Lawrence kami noon Ako rin. Like yung school namin sa Magwigan. So parang marami na madali na pero kumbaga yung mga Filipino rin mga kasama mo. Yeah. Kasi matagal na rin ako dito Lahat dati, malit pa naman ang community dati. Puro away din. Puro away, puro gulo. Ganun. Pero magkakakilala lahat. Magkakakilala lahat. Hindi katulad ngayon na para bang pumunta sa Philton, wala ka na makakilala doon. Hindi, sandali, tanongin natin si Philbert, ano ba experience mo? I guess iba-iba tayo ng experience. Kasi, una, di ba, iba naman ang mga age group na mga nagmamigrate dito. Pwedeng nasa kabataan mo ikaw. So, from child to, say, for example, 16 or 15, and then nandyan yung mga teenager, young adult, and then nandyan yung mga may family na, di ba? So, dati, ikukumpara ko, for example, yung pagpunta natin dito, lahat tayo, mga teenager, di ba? High school, mga ganyan. So, yan yung stage na sobrang dependent tayo sa mga barkada, di ba? So, ang hirap, malungkot, iniwan natin yung mga barkada natin sa Pilipinas. Pagdating dito, high school tayo, ganyan. Ang hirap dati, kasi kung hindi ka napunta sa Filipino area, wala kang alam Hindi ka, alam ba, school mo, hindi ganun karami Filipino. Alam mo, naging subject ako ng culture shock talaga. Ikaw, kasi may nakwento ka, Philbert, dati Naalala ko yun. Parang, naging biktima ka rin ba? Yung biktima, kasi racism meron din dito Lalo sa mga fabbers. Actually, racism, kumbaga nag-i-exist nga yun sa Filipino against Filipino. Alam mo yun? Dati, malaking or Filipino sa ibang lahi. Grupo-grupo pa nga dati. Pero ano ba, may experience ka ba, Philbert? May bad experience ka ba? Oo, kasi hindi mo rin ma-blame kasi yung itsura mo? Alam mo yun, talagang mukha ka talagang galing sa Taiwan. Sa bangka. Kasi wala pa ngang internet din dati. Hindi mo alam kung anong mga jacket yung uso. Hindi mo alam kung anong winter Hindi, parang wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Hindi sa wala kang kasi nandiya-judge pag nasa ganong age ka. Sa akin, judgmental ang mga tao. Imagine mo, yung tuk mo nun. Yung parang sa magnanakaw. Kailangan may picture ka Pero sa akin dati, wala akong baka sa itsura mo kaya Tapos kimpi ka pa. Hindi mo alam kung anong trend Nakita ko yung style dati ni Philbert May pamohak-mohak, mahaba yung buhok, may glasses na and then baggy pants, yung mga gano'n. Pero sa totoo, wala akong pakialam. Sa'yo, walang pakialam kasi lahat pare-pareho naman tayo na dun sa Pilipinas lumaki Pero, naramdaman ko talaga noon yung parang separation ng mga Bicol o mga dito na pinanganak na lumaki versus sa mga nagtatagalog na Pilipino versus sa mga probinsyano, yung mga ganyan, mga tawagan. Ito 11 years old, hindi ako marunong magtagalog na. Dito ako, wala akong kaibigan na, kahit ba marunong, yung mga kaibigan ko dati, puro English or something. Pero hindi ako marunong magtagalog, so ang hirap ko makipag-communicate sa mga Pilipino dati. Lately na lang natuto ako magtagalog. So yun yung experience mo. Ano yung masasuggest natin ngayon sa mga newcomer dito para mas mapabilis yung transition nila? Mas less painful, less traumatic? Hindi, ito, kumbaga... Pumunta sila sa... Hindi, i-separate natin sa mga iba't ibang age group. Kasi iba ang pwede nating i-suggest na mga ways para sa young family na nag-start up versus sa teenager versus sa nasa midlife crisis, 'di ba? So, umpisahan natin sa mga high school na mga estudyante, kabataan galing Pilipinas pupunta dito. Ano masasuggest niyo? Ano masasuggest? Stick to Filipinos, hindi. Hindi. Ano ba yan? Mag-shota na.
Hindi kasi ano parang kumbaga makipag-communicate nga sa ibang lahi na right? Huwag mong pansinin na kasi parang minsan mas madi-discriminate ka pa. Maraming experience mas madi-discriminate ka pa ng mga kapwa mo Filipino 'Di ba? Ako, ang masuggest ko, ay add ko lang doon, mag-research sila. 'Di ba? Mag-research kayo sa forum. Halimbawa, alam mo pupunta ka sa Toronto. Ngayon may Facebook na. I'm sure meron kang kaibigan ng kaibigan ng kaibigan na doon nakatira sa pupunta sa destination Sa mo lugar, area. 'di ba? Na research mo yung mga local community doon, anong mga happening doon? Ano bang hilig mo? Mahilig ka ba sa sports? Mahilig ka ba sa music? Mahilig ka ba mag-party? 'Di ba? So ngayon may internet na, pwede mong i-google, alam mo yung street view, para ka na rin naglalakad sa ano, 'di ba? Then hindi ganoon yung shock. 'Di ba? Gusto mo ng mga local bar, ang dali na, may mga review. Diba? Dito, pumunta ka, Filipino restaurants, malalaman mo, ito specialty nila. Gusto mo karaoke? Dito. Philbert, yun nga yung kagandahan ngayon dahil nga sa internet na di ba? Mas madali. Mas madali Pero dati wala alam mo yung experience nga natin dati yung parang ang mga Filipino stores lang sa area natin, Bulaqueña, Aristocrat. May malapit naman sa amin sa hindi, yun lang yung mapagpipilian mo. Kaya halimbawa mas excited ka sa mga, oh shit, meron mga mamon or something, di ba? Magre-rent ng movies. Oo. Lahat ng Pilipino. Pero ngayon, marami na Kumbaga talagang umano na rin. Umangat na rin yung mga tsaka madali naman lalong-lalo na kumbaga tawagan na lang tayo. Basta kailangan na lang isurround mo yung sarili mo sa mga iba-ibang lahi. Oo. At saka I think yun din yung importante doon. Kailangan mong isurround nga yung sarili mo sa iba't ibang lahi. Nagte-text. Dami yan. sabi niya, pogi mo daw. Hindi, so yun nga, parang parang ito hindi sa inaano ko yung kapwa natin. Sanayin talaga sa yung sarili na makipag-integrate sa ibang lahi. Kasi ito mas ito sandali, Warren. Yung halimbawa sa pag-i-English, kasi ito isa sa mga pinaka malaking block sa atin. Kumbaga ako, hindi nga ako nasanay talaga ng English na ganun yung mga ibang lahi, wala naman pakialam Yung mga Pilipino yung nang-judge. ano ko lang, is napansin ko lang, is that dati, isa rin ako. Pero parang, hindi, ano ko is that, yung mga teenager na lalaki or para bang tribal sila. Oo nga. Napansin mo ba yun? Tribal. Parang, Cebuano ka tol. Ilocano ka tol. I think nagro-root din kasi yan sa atin tayo mga Pilipino. Yun ang consequences ng, nagmamalaki tayo. Ang Pilipinas, meron tayong ilang daang dialect. Pero ang dahil doon is nagiging tribal tayo. Di ba? May samahan ng mga Bulaqueña, mga Rizalista, mga parang to the point na nagkipag-away na yun. Yun yung away-away dati. Actually, sa history nga na kami lang kami nun Kumbaga no threat kami Mga rockers kami nun Lalo sa area ng Batters and Wilson. Hip-hop kami pero kaya yun nga yun, mga maraming gulo. Di ba? May mga maraming gang dyan Lalong-lalo sa Batters. Pero ngayon, kumbaga nakikita natin lahat sila around. Kumbaga magkakaibigan na rin. Well, nasasabi natin yan kasi ngayon medyo tumanda na tayo, medyo mature na tayo. Pero hindi natin alam kung nasa perspective tayo ng mga mas ng kabataan, di ba? Wala nang tambay Wala nang tambay. Kasi ang problema lang dati is that walang matambayan Hindi, paano wala nang tambay? Wala na naman tayo sa high school. Hindi, hindi natin alam. Wala ka na nakikita sa Hindi. Bakit may mga sa subway, pero nasa pero sa town center. Siguro nag-iba lang rin ng Kasi nag-mature na rin tayo di ba? So, alam natin ang mga ginawa natin dati, mga pagkukulang. Tsaka may PlayStation na may PlayStation, may Ngayon, Facebook, ang daming distraction. may Twitter, wala na, lahat. Diba, dati tatambay ka sa food court, di ba? Ngayon, hindi na, tatambay ka, nasa cellphone mo. Tsaka karamihan din, like dati na kumbaga magkakakilala rin lahat. Karamihan, lalong, kumbaga, sa amin, experience namin sa North York area. Mas maganda. So, kilala mo yung mga chicks na mga nandun. Yun nga maganda yung panahon natin is that mayroon pa tayong time na may pag-socialize sa iba. Na talagang daanan sa... text naman kita.
tambay sa Wilson Station. Kasi. Right? So yun, ganun. Ano pa ba? Ano pa ba? Philbert. Suggestion. Okay. Hindi, yun nga. I mean, ano pa pong mga advice natin? Gusto natin sila tulungan. Ah. Alam mo, available to online. Kahit saan, di ba? So, Okay, hindi. Tawagan lang tayo. Yeah, tawagin si Philbert. hindi, wag ako. Hindi, sige, basta tawagan nyo kami kung kumbaga nandito naman kami or email us, lalong-lalo na kung halimbawa, napanood nyo man tong episode namin at bago kayo dito, kumbaga kung para madaling kasi ito rin yung kumbaga, ano rin kami, like masaya rin kami at proud na, halimbawa, dati, sa music scene naman, halimbawa, kasi alam natin, maraming musikero sa Pilipinas, mga ganon, dahil naghahanap sila ng music scene dito Pero kumbaga, dati may mga maliit na community, banda lang, 5 banda lang yung mga tumutugtog. Ngayon, ang dami ng banda. Kasi marami na rin nasimulan ng mga productions, mga ganun. Pero dati, sa totoo, wala naman nagbabanda dati Yun nga, kaya nga, pero nung sinimulan, may time na parang lahat nagkabanda. Yeah, kasi Parang- parang nagka-trend. Nagka-trend, Nagka-trend. Kasi yun yung, basta, Yeah. yun lang yung yung wave. Yeah. 'Di ba? Parang yun yung nangyari. Yung mga bandang 2004, 2005 kasi nandiyan yung mga sinimulan rin namin at that time yung Minerva. Yeah, yan nga. Right. Tsaka marami pa, nandiyan rin yung mga Pinoy metal. Ang ano lang, I guess wala na kasi ngayon yung MIRC, no? Yung mga chat room. Dati pupunta ka lang marami. Sa, Pinoy 416. Actually, okay na okay Diba? dati. Ano yung pamalit dun ngayon? Diba? Facebook, hindi Hindi. ba? Kung Facebook naman, paano mo makikita dun yung, halimbawa, gusto makita dito yung community o certain Hindi, group may ganun ba kadali yun? May network ka dun. Na live na chat Like, diba? I don't know kung may Camfrog. Hindi, meron rin, di ba? Meron WeChat, pwede kang gumawa ng grupo. Hindi, ngayon yung technology okay na. Ano pa? mag-research na lang. Tinder. Dinilit ka na, man. Dinilit mo yung Tinder. Tinder, Tinder. Anyway, medyo kailangan na nating magpaalam. Okay. Paano na ba? Pero sandali, hindi pa tapos yung discussion na yun actually. Kung halimbawa, meron pa kayong mga concerns at sa tingin nyo, meron pa kayong masasuggest. Lalong-lalo na sa mga bagong dating dito. Ano ba yung mga pinag-usapan namin? Kwentong barbero naman to. Nakalimutan na namin. At, isuggest nyo lang, i-tag nyo lang kami or punta kayo sa page namin, Facebook, mstudio.ca. Yun po yung page namin. I-like nyo na lang. At i-discuss natin doon. Pwede. Yeah, pwede natin pag-usapan. Oo. Kasi alam ko marami rin Kasi halimbawa yung mga taga Mississauga, iba yung experience ng mga taga Toronto. Right? Pero meron pa nga Mississauga versus Toronto, yung mga away-away. Meron din kung gusto nila mag-suggest ng mga topics or kailangan ko. Kahit anong topic. Oo. Love life. Love life. Ano pa ba mga Yun lang. Ano pa? Ako, research. Mag-research sila online. Gamitin nila yung tool na yun. Mag-download sila ng mga app. Ano ba? Download ka ng app ng Toronto. Yung mga, ang dami. Tapos makikita mo yung transit system, yung mga So ito Wikipedia nila. Ang gagawin na lang namin, kung halimbawa sinusundan nyo yung M Studio, gawa tayo ng mga common places na pinupuntahan natin. Halimbawa ako, lagyan ko ng mga common places. Para rin kumbaga sa transition, saan ba yung mga, halimbawa, saan ba yung pagchichilan, saan ba yung Pacific pagtugtugan, mga ganon, right? Oh, we're still talking about that. Kailangan na. Akala ko nag-ano. Ay, kailangan na natin umalis? Yeah. Okay, maraming salamat sa sa panunood ng M Studio Live. Yes. Nandito na naman kami next week. Monday and Wednesday. Monday and Wednesday. Next week, Tuesday. Abangan nila. Kasi magkita-kita tayo. Paalam. Shoutouts. May shoutouts ba kayo? Kay Elgin. Si Elgin. At saka si Antonio. Ayun. Kumusta sa inyo? 999. Imaging. Okay. Ingat po. Kita-kita tayo. M Studio Live. Para